today, partner, ay uumpisaan ko sa isang Bible verse na napakaganda na sinasabi sa lahat ng ginagawa ho natin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, from Matthew chapter 6 verse 33. Ito pong verse na ito ay isang tawag, mga kaibigan, to prioritize God and His kingdom above all else. Above all else, ha? Prioritize the kingdom of God above all else. At ito po ay nag-encourage din po, mga kaibigan, sa ating lahat to trust God that He will provide for our needs if we seek His kingdom. This is a reminder of our loving Father. And our loving Father is a loving Father, okay? Who knows kung ano yung kailangan ho ng kanyang mga anak. At reflection din ito, partner, noong prinsipyo ng Panginoon Diyos ay nagbibigay ng gantimpala, alright, sa mga naghahanap po sa Kanya. Alright? And also, wag nating kakalimutan, mga kaibigan, na sabi ho sa Isaiah chapter 60 verse 22, waiting is a long process, but in God's perfect timing, it will be worth the wait when it arrives. Yung iba kasi nabuburyong. Yung iba nawawala na ng pag-asa. Yung iba nagmamaktol. Yung iba nagtatampo sa Diyos dahil sa hindi raw dumarating yung kanilang mga kahilingan. Trust His plan, for He knows what you need, and He's preparing something beautiful for you. Amen? Amen. Say amen if you Amen. trust Him. Amen? Amen. Walang sumasagot. Amen. Yan, palakpakan natin. Ang tanong ko ngayon, partner, simple lang naman sa ating kasama ng ating food for the soul and food for the spirit. Kung sakasakali mang imbitahan ka ng Panginoon, dadalo ka ba? Halimbawa, sabi niya, Darlene, Joel, punta kayo sa imbitasyon. Yun po yung isang tanong ko ngayong umaga. Pupunta ho ba kayo pagka inimbitahan po ng Panginoon Diyos? Siyempre, sagot, yes. Siyempre naman. Tama, di ba? Yes. Second question. What if tanungin ka ng Panginoong Diyos, partner? Ano ba ang maibibigay ko sa iyo? O ano bang gusto mo? What can I do for you? Hirap mag-isip noon kung bibiglain ka ng Diyos, partner, na, Darlene, Joel, what can I do for you? Anong uunahin mo ngayon? Kasi siyempre, isa lang. Hindi pwedeng magbibigay ka ng napakaraming haba ng listahan mo. Tinatanong ka niya, anong gusto mo? Ano ba yung priority mo? Di ba? Isip-isip din ho pag may time. Pero alam nyo, napakabuti ho talaga ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Hindi siya nagbibigay ng sakto lang or tama lang. May isang storya, I hope kapulutan natin ang aral, na may isang hari sa Middle East na nagtayo ho ng napakalaking lawak, partner, na golf course sa disyerto. Nagtayo siya. Ngayon, ang gusto niya, siyempre magkaroon ng tawag dito, grand opening. So magkakaroon ng seremonya. Ang ginawa ho ng hari, mga kaibigan, ay inimbitahan niya lahat na magagaling na mga golfers. Lalaro ho ng golf. Diba? Alam niyo yung golf, diba? Yung larong papaluin mo, tapos pupulutin mo. Pahirapan. Laro na mayayaman ho yan, mga kaibigan. So, ang ginawa ng hari, partner, inimbitahan niya lahat ng magagaling na golfers sa buong mundo. So, nagkaroon ng seremonya, palo dito, palo doon. So, enjoy. Imagine, partner, yung golf course is nasa gitna ng disyerto. Okay? So, pinaganda. Sobrang ganda. Di ba? So, after nung event, partner, ang ginawa ng hari ay inimbitahan lahat ng mga magagaling na mga golfers po natin na
sa dinner. Mm. So habang kumakain, lahat po sila ay nilapitan ho ng hari, kinukumusta, 'di ba? Pero may isang golfer po doon na talagang masasabi ho nating isa sa pinakamagaling na golfer sa buong mundo nung panahon na 'yon. Nilapitan po siya ng hari. At sabi ng hari sa kanya, kwento, oy, kumusta ka, ganito, ganyan. Tinanong po siya ng hari. Tinanong ho siya ng hari. Ang sabi ho ng hari sa kanya, what can I do for you? Nagulat ho yung golfer. Kasi siyempre bilang hari, partner, di ba? Sino ka ba naman? Kahit champion ka pa, hari yan eh. Oo. Kumbaga talagang tinitingala doon sa kanila, di ba? Mm-mm. Hindi ho siya makapagsalita ng ilang segundo. Parang, ano po, natulala na medyo ninervyos ng konti kasi hindi niya alam kung ano sasabihin niya eh. Ang hiniling po ng magaling na golfer na yon, sabi niya, okay, ang gusto ko club. Club. Oh, club. Oo. Club. Alright? So, after the dinner, so, yun po. Okay, sabi po ng hari, club, sabi niya. Alam ko kung anong nasa isip niyong club. Malalaman niyo mamaya kung anong ibig sabihin ng club. So, lumipas ang ilang mga araw, di umuwi na ho yung isang magaling na golfer sa lugar ho nila. And every time na darating siya sa bahay, partner, chine-check niya lagi yung email box niya. Pag ganun yung ganun, ay wala. Wala. Akala, ina-assume niya, partner, na may darating na sulat galing ho sa hari. Okay? Kasi nga, galing siya dun eh, hindi ba? Oo. Lumipas ang isang linggo, kada bukas niya ng mailbox niya, walang laman. Ikalawang linggo, walang laman. Ikatlong linggo, walang laman. Makalipas ang ilang linggo, pagbukas niya doon sa email box niya, meron siya nakitang malaking envelope. Okay? So nagulat siya. At lalo siyang nagulat nung nakita niya yung envelope, partner, na galing sa hari doon sa Middle East na yun. At nakalagay confidential. Red, may red ano eh. Oo. Then confidential. So agad-agad siyang pumasok sa bahay para buksan at tignan. Nagulat po siya, mga kaibigan, nung kanya humbuksan yung envelope. Alam mo kung ano nakalagay, partner? Ano nakalagay? Titulo. Deed of title or deed of, hindi deed of sale eh. Deed of title. Title ng lupa. Oo. Tanong mo ko kung ilang hektarya. Ilan eh, hektarya? 500 hectares lang naman. 500 acres of land. Not just land, but a golf course. Nagigets nyo yung point ko ngayon. Now, di ba, balikan natin yung tinanong siya, what can I do for you? Ano bang may pag, ano ba natawag na sa Tagalog? Ano bang magagawa ko para sa'yo? Something ganun, may bibigay ko para sa'yo. Di ba ang hiniling niya club? Oo. Sa mga golfers pala, sorry po mas magagaling kayo sa akin eh. Sa mga golfers pala, pag sinabi mong club, yung stick, yung pamalo, kahit yun na lang ang regalo. Oo. Diba? So, ang akala niya, yun yung Oo, ibibigay sa kanya ng hari. Pero ang ibinigay po sa kanya ay 500 hektaryang lote na ready na ho, golf course na ho. Kasi golf club, di ba? Golf course na ho. Na may titulo. So nagulat ho siya, mga kaibigan. Siya na-receive niyang yon. Hindi ho siya makapaniwala doon sa binigay. Ang sabi ho dito, ang mahirap kasi, iba yung pag-iisip ng hari sa pag-iisip ng isang normal na tulad niya. The mind of the king is different, really, sa mind ng isang normal na tao na tulad natin. Tama? Alright. So ano po ang reflection? Ano po yung lesson po dito, mga kaibigan? Kung yung hari sa lupa na ito ay kayang magbigay ng 500 hektarya na golf course sa isang tao na yon, what more pa kaya
ang hari ng mga hari. Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, na hinihingan po natin na lagi nating nilalapitan sa atin pong mga hinaing sa buhay. Sabi nga nila, partner, ang Panginoon sa ating mga hinihingi na maliit, minsan, pag hindi dumating, nagtatampo pa tayo. Minsan, naghihumutok tayo. Minsan, nawawalan tayo ng ganang siya ay, siya ay, ang tawag dito, siya ay i-praise, i-worship, no? Kasi hindi dumarating. Gusto kasi natin, ugali natin, pag sinabi mo, dapat ngayon. Agad-agad. Diba? Pero doon sa example na sinasabi ko sa inyo, lumipas po ang mga ilang araw, ilang linggo. Hindi po ba? Pero ang dumating, partner, siksik, liglig, umaapaw. Correct. Diba? Nabiyaya ho yung dumating. Mga kaibigan, sa paghingi ho natin ng biyaya ho sa Panginoong Diyos, huwag tayong sa sarili lamang ho natin. Diba? Sarili natin. Maniwala ho tayo sa kapasidad, mga kaibigan, yung kakayahan po ng Panginoong Diyos na pagbigay sa atin. Why? Because the capacity we're talking about is infinite. Walang hangganan. At yung ibibigay po niya sa iyo, siguradong mas matindi pa. Kaya nga sabi nga nila, not your way, but it's God's way. So timing is very, very important sa Diyos. Okay? So I hope na matuto tayo dito sa storyang ito, na totoong storya ho, hindi ko lang mabanggit yung pangalan. And it's a really, it's a true story na tingnan nyo ho, mga kaibigan. Di ba? Yun yung kaibahan natin. Humingi ka ng ganito, kaliit, pero ang binigay sa'yo, sobra-sobra pa. Why? Naniwala ka eh. Naniwala ka sa hari na darating yun, ibibigay sa'yo. Although, nagkaroon pa rin siya ng doubt, partner, na o nga naman, baka nakalimutan niya na yung aking hiniling kasi hiningi. Kasi nga naman, hari, maraming ginagawa yan. Maraming humihiling din dyan. Oo. Nakalimutan niya na. Pero hindi nakakalimot yung hari. Meaning to say, ganun din po ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Hindi po nakakalimot ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako ho sa atin. Ang nangyayari lamang ho, minsan, ay tumatagal, nadidelay. Because nga po, may sariling timing eh. Timing ho yung Panginoon na dapat nating hintayin. Dahil pag dumating yan sa iyo, gusto niya, masiguro niya na pag dumating sa iyo yan, ay hindi masasayang. Amen? Amen. Hindi po masasayang. Okay? So mga kaibigan, ulitin ko po yung katagang aking binanggit kanina. Waiting is a long process, but in God's perfect timing, it will be worth the wait when it arrives. So trust His plan, for He knows what you need and is preparing something beautiful for you. So trust Him. And if you trust Him today, please say Amen. Amen. Amen? Amen. Amen. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay? Dapat siyang purihin natin, siya ang iidolo natin, at huwag yung katulad ko na nagsasabi na, ay Joel, no, hindi ho ako magaling. Dapat ang magaling ang Diyos. Tayo po instrumento lamang para mag-share ng kanyang mga salita. At kahit papano ho ay maliwanagan po tayo sa katotohanan ng lahat, sa kapangyarihan at kung sino ang ating poong may kapal, mga kaibigan. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774. Sa totoo lang po, minsan ginagamit po ng Diyos yung mga makasalanan eh. Para meron ho siyang prueba na totoo ho ang Diyos, mga kaibigan, na pwede mag-share ho ng kanyang mga salita. Alright?